Ayan, wala na kaming kahoy, tapos wala na rin kaming pambili ng butane, kaya ito, mangangahoy muna kami. Medyo mabigat talaga sa bulsa kapag sa butane lang kami umaasa sa pagluluto. Lalo na siguro kapag nakagasol kami, no? Kaya buti na lang talaga medyo mapuno pa dito sa lugar namin at nakakakuha pa kami ng mga kahoy. Eto nga, sinusungkit ko tong isang sanga ng mangga. Ang kaso ayaw magpakuha. Di wag. Hindi naman din kalayuan tong pinagkuhanan namin ng kahoy kasi dito lang naman to sa may baba. Medyo makunat pa yung sanga ng mangga kaya dumiretso nga kami dito sa puno ng hanagdong. Matagal ko na nakikita tong tuyong sanga na to pero hindi ko nga mapaglaanan ng oras ng pagkuha nito mga nakaraang araw. Kaya naman ngayon nga namin kinuha. Kasi bukod sa ngayon lang kami sinipag, wala na talaga kaming panggatong. Kaya naman huy, kilos-kilos din. Tuyong-tuyo na nga yung sanga kaya nga andali ko lang siyang nahila. Hindi ko pa ginagamitan ng maraming pwersa, nakuha na nga agad siya at naputol. Anyway, para nga dun sa mga hindi pa nakafollow at hindi pa nakapanood ng mga video ko dun sa aking nahak na page, ganito nga po yung style ng pangunguha namin ng kahoy, gawa ng yung mga puno dito sa amin, talagang malalaki at matataas. Ang laki, no? Kala niya ang dami namin nakuha. Nako, hanagdong yan. Kadali lang niya maupod. Pagkasunog niyan, abo agad, wala na yung baga. Putulin na lang. Hindi ka naipit. Sayang at malaki pa nga sana yung sanga na natira na yun, kaso nga lang hindi na siya makuha. Abot pa naman sana siya ng panungkit, kaso nga lang mapupwesto na ako dun sa may ilalim niya kaya hindi na ako nangahas pa kasi baka sa akin pa bumagsak. Si Kuya Vilt nga pala yung kasama kong mangahoy kasi wala silang pasok. Yung dalawang bulinggit naman natutulog. Pero kung gising yung dalawa na yun, susunod nga yun dito. Kasi andito nga lang siya sa baba. Malapit lang yun sa amin. Yung pwesto namin na yan, pag tinanaw mo sa taas, kitang-kita nga dun yung bahay namin. Nanguha na rin kami ng mga tuyong sanga dito sa may katabing mangga. Meron din naman kaming pailan-ilan na nakuha. Yung iba nga lang kasi talaga, hindi na naming mapwersang kunin kasi nga medyo matigas pa. Alam nyo yung kahit natuyo na yung sanga niya, hindi pa nga siya malalaglag or hindi pa siya madaling putulin. Inuna na ang iakyat ni Kuya Bilt yung mga kaya niyang dalihin. Buti na nga lang at walang S. Kasi kung hindi, nako, habang nangunguha kami, nagbabangayan kaming dalawa. Habang inaantay ko mang bumaba si Kuya, inasikaso ko na nga rin tong ibang kahoy. Iipunin at pagsasama-samahin para nga madaling mailagay sa sako. Yung mga maliliit lang naman kasi yung malalaki kaya ko na nga siyang buhatin, pasanin ba? Kaso kailangan nga muna siyang putulin dito sa baba para nga madali ko siyang maiakyat kasi kung napakahaba naman ang hirap nga namang bitbitin. Lalo na yung daan namin dito pataas tapos malubak tapos mabato pa. Huwag kayong mag-alala, pag ako naging presidente papasemento ko to. Char.
Buti na nga lang ay tinulungan na rin ako ni kuya magsalansan sa sako at medyo napadali yung gawa ko kasi nga pinuputol ko pa tong sanga para maiakyat ko. Medyo mahaba rin kasi kahit na magaan siya ay mahirap din yan dalihin kasi nga mahaba. Aabot din naman siguro ng pang isang linggo tong nakuha namin ngayon. Kaya lang sa tansya ko ay madali nga lang mauubos dahil nga hanagdong yung nakuha namin. Malakas ang apoy niya pero wala siyang baga kaya naman madali nga siyang maubos. Sinubukan ko ngang putulin kung pwede na, ang kaso nga lang medyo makapal pa yung natira kaya hindi ko nga siya naputol. At ayan nga, inuunti-unti nang iakyat ni kuya yung mga kaya niyang kahoy. Kahit papano ay mababawasan na nga yung bitbiting ko paakyat. Nung naputol ko na nga yung malaking sanga, oras na para ako naman ang mag-akyat ng mga kahoy. Nung mga oras na to, gising na nga yung aking pangalawa at dumudungaw-dungaw na dito sa baba para sumunod. Mariano, hindi ka pala pa-isa. Balik pa yun. Ay, hindi maganda. Hindi na nga rin nakatiis si Kuya Von at bumaba na nga rin siya. At ayan nga, may dala-dala na rin agad ng kahoy paakyat. Oras na nga para umuwi kasi magagabi na at kailangan pang magsiba. Syempre, after mo mangahoy, sisibakin mo. Paano mo maipanggagatong yan? Mama, parang pula-pula ko. Minadali ko na nga rin sibakin kasi nga medyo madilim na. Pero kahit naman madaliin ko, talaga namang aabutan ako ng dilim dito. Ayan nga at inabutan na nga ako ng dilim. Tapos nagising na rin yung aking bunso kaya naman may naririnig kayong iyak ng bata sa background ko. Eto nga at alas 6 na nung mga oras na to, kaya naman oras na nga ng pagluluto. Hanggang dito na nga lang po ang video ko. Salamat sa iyong panonood. Sana po ay suportahan nyo pa rin ako dito sa aking bagong page. Maraming salamat po. Thank you for watching. Mama, kulit mo yan?